Dito tayo, dito sa ating unang bahagi ng ating programa. Well, katatapos lamang kahapon ng Article 1, if I'm correct. At kasi pinisenta po kahapon ng prosecution panel ang kanilang mga witnesses for a couple of days, no? Yung una nilang witness na COA o dating COA auditor na si Ginoong Wamil at saka yung isa pang witness nila kahapon. Hindi naman, pero sandali lang yun eh. Yung pangalawang witness nila, hindi katulad ni Wamil na talagang I think 2 to 3 days halos inabot yung kanyang testimonya under cross and under direct and cross examination. Sama pa natin yung mga interpellation o interjections ng mga senator judges. Para malaman natin, ano po, for someone, outside looking in sa mga nangyari para dito sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may makakausap po tayong isang trial lawyer. Trial lawyer for 28 years. 28 years. Nagtataka nga ako, ba't hindi kasama ito sa sa prosecution or sa defense man lang. Biro nyo, trial lawyer for 28 years. Recipient ng 2023 Gawad Madrileño sa larangan ng kasanayan sa batas. Doctor of Civil Law. Book author on domestic male abuse. Naku, baka marami kami mapag-usapan ni attorney dito. Author on domestic male abuse. Educator, cyclist, at wellness advocate. Kilala siya. Ito, baka kilala niyo ito. Kilala siya bilang the Pinoy Street Lawyer. Yan. So, siya po ang ating makakasama. Walang iba kundi si attorney DJ Jimenez, Law Professor ng University of Santo Tomas. Magandang umaga po, attorney DJ Jimenez, at welcome sa programang Global na Tayo. Ay, magandang umaga po. Isang karangalan po na maimbitahan para mapaghuntahan sa mga nangyayari sa ating bayan. Magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga nakikinig. At salamat po. I'm humbled by your introduction. Opo. Okay, marami pala tayong dapat mapag-usapan, attorney DJ Jimenez, ang ating Pinoy Street Lawyer, pero siguro sa ibang pagkakataon na lang yung ibang topic. Ano po, attorney DJ Jimenez? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon yung inyo pong naging assessment dito sa naging presentasyon ng prosecution panel para dito sa Article 1 o dito sa confidential funds sa pagsasagawa ng impeachment trial. Ano po ba ang assessment niyo, Attorney Jimenez, dito sa naging presentasyon ng Article 1 dito sa confidential funds sa pagdaraos ng impeachment trial kasama yung mga Commission on Audit Witness, Attorney Jimenez? At the onset, kailangan lang pong maunawaan ng ating mga nakikinig na ang isang impeachment proceedings po, even ayon na rin sa Korte Suprema, is both a legal and a political process. Now, dahil po sa uniqueness ng isang impeachment proceedings, ay kung atin pong hihimayin yung nangyari, dalawang konsiderasyon yung titignan natin. Yung legal aspect, ano ba ang masasabi natin? Sa criminal aspect, ano ba ang sa political aspect of it, ano ba ang masasabi natin? Bakit ko po kinakailangang himayin to? Kasi hindi po lahat, kung ito po ay ordinary court proceedings, kung ito po ay isang criminal prosecution, where the guilt of an accused is required, beyond reasonable doubt. Siyempre, kailangan, pwede nating sabihin na hindi pa napakita yung aspeto ng misuse. Meron palang presumption na hindi sumunod dun sa proseso kasi yung confidential and intelligence fund, hindi rin naman bawal di umano na alias yung ilalagay mo kung tutuusin, kaya lang, ito pong impeachment ay hindi po ito strictly legal eh. Ito po ay may political aspect, at sa political aspect nito, as long as ma-establish yung semblance of accountability, as long as ma-establish na ang ginawa
can fall under betrayal of public trust, Mhm. pwede ka rin talaga din namang managot. Kung maalala po natin yung kay Justice Corona, Mhm. ang kanyang naging sentro ng kaso niya, hindi lang niya deklara ng tama, pero hindi naman siya nagnakaw. Yet, ang sabi ng impeachment court nung panahon na yon, betrayal of public trust pa rin. So, because of these considerations, pwede po natin masabi na yung naging effort ng prosecution in showing na may mga questionable disbursement, dinisallow yung pinresenta no Yes, oo. ng Office of the Vice President. Itong mga bagay na to, this would amount to betrayal of public trust. Pwedeng ganun na kaagad din yung kanilang teorya kahit hindi naman pa nakikita na nilustay talaga ng Vice Presidente Mhm, mhm, personally. mhm. Kasi makikita po nyo dun sa mga tanong din nung mga senator judges, Mhm. no? Na tila gusto din nilang, may iba na talagang nagdidepensa, may iba din na hindi, no? Pinapakita na hindi ito personally nilustay, pero Mhm. again, because of the semblance na hindi na disallow nga Mhm, ano mhm. na yan, pwede na yan. So Mhm. in other words, kung ikay papabor talaga, kung Mhm. talagang papabor ka, madami ka din namang dahilan na pwedeng Yes. sabihin Mm. hindi pa rin ito papasa yung Mhm. standard ng high crime o impeachable offense. Pero kung ikaw naman ay gigil din at gusto mo ring parusahan, pwede rin. Kaya ang ating threshold ay two-thirds Kasi Mhm. nga, hindi lahat legal basis. Although maganda po na narinig natin sa isang survey na 7 out of 10 Filipinos ay gusto nila maging law pa rin ang basihan. Alright. Pero, matanong ko lang, Attorney Jimenez, how will you grade itong naging pag-testify ni dating co-auditor Roderick Wamil sa pagsagot niya sa mga katanungan during the direct cross at interjections ng mga senator judges? Maayos naman I think alam niya yung kanyang alam niya yung tinatanong sa kanya at saka malakas din ang loob na makipagsagutan ka sa senator judge. So Mhm. I understand abogado ata itong si Si Wamil, Wamil. oo. Oo, tapos siguro maganda rin siguro na ang nakita ko magandang naipakita po rito, nailatag 'no, kung ano yung mga panuntunan sa paggamit ng confidential and intelligence fund. Mhm. Kasi araw, nung panahon pa nga ata nung isang maligalig na pangulo din na yung confidential fund dun kinukuha yung yung, mga di umano'y kung ano lang na gustong gastusin. So, I think, there was a time na nung naupo naman ang Noynoy Aquino, Mhm. doon na-establish itong, itong Intelligence and Confidential Office Audit 'no, Mhm. para binigyang higpit 'no, yung pagpo-post audit ng confidential fund at dapat 'yan, talagang nanonood yung mga opisinang may confidential funds kasi Yan, hindi oo, lang tama, oo. Vice President, Oo. ang meron Mhm. diyan, Mhm. So maganda itong, panuntunan at simula para sandali, ano nga ba 'yan, paano nga ba paggastos niyan? So, Mhm. maganda po yung nangyari. So, sa akin Okay. pong pananaw. Alright. So kasi tama, abogado siya besides being an accountant, he's also a lawyer. At siguro tulad nga na nabanggit niyo kapansin-pansin ano po yung kanyang siguro dahil being a lawyer, kaya niyang sabi nga ni Senator Chis Escudero as presiding judge, you do not argue with a Hmm, senator judge Attorney Jimenez. opo. Anyway, pero sa naging testimonya ni Wamil, ano yung nakikita niyo na masasabi nating mahina o kinakitaan ng butas ng depensa kung meron man? I think yung aspeto na who is accountable for the disallowance, medyo na-highlight dun na although the president is the head of agency, meron ding ibang, indibidwal na
na mananagot nito, which is the disbursing officer. At I think na-highlight din do'n na although there is this allowance, it does not necessarily imply na ito'y, nilustay, personally, parang gano'n. Kaya lang siyempre yung term na misuse, depende again sa interpretation ano, ng senator judges. Kaya sa dulo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, madaming dahilan on the part of the senator judges. Kung may nakikita man tayong ika nga kahinaan o masasabing maaaring nakikitang butas mula sa side ng depensa, ano naman ang masasabi po ninyong significant o yung masasabing malakas na testimonya ni Wamil na maaaring bigay ng malinaw na basihan para sa Article 1? Ako tingin ko yung disallowance, although pino-point out na ito ay preliminary findings and all, pero tila ito ay inapila sa COA at na-deny, eh. So, hangga't hindi ito yun nga at hindi naman ata ito inakyat sa Korte Suprema. So, bilang abogado maganda yung paliwanag ni Attorney Mawil 'no, na pagka ang COA ay nagdesisyon, ah, finally hindi iniintay na ito ay dalhin sa Korte Suprema. Kung sino man yung magku-question dito, by way of a petition for certiorari or certiorari, kailangan makakuha ng TRO yan para hindi ma-implement, 'no? But in general, the finding stands, and the finding is, it was disallowed. So the next, question is, does this disallowance amount to an impeachable offense? Yun, okay. Now, speaking of nabanggit nyo, Korte Suprema, ano po, Attorney Menes, nagdesisyon na ang Korte Suprema dismissing itong o pagbasura dito sa petisyon laban sa impeachment process. Do you think this will have a significant effect sa kabuuan ng impeachment trial? Ang ang we have to in proper context, ang inakyat kasi rito yung supposed mini trial na Mm. ginagawa during the House, 'no. At eto, meron akong naalalang isang, article na aking ipinost 'no, tungkol dito dahil nga misnomer yung mini trial, eh. Mhm. Hindi dapat ginagamit yun dahil ang House is not supposed to conduct a trial. Mhm. Ngayon doon sa aking, inilahad na opinyon noon, sinabi ko, pero kung papaspasan ng, House yan at umakyat ang impeachment, complaint sa, Senado, and the Senate takes that into account, as an impeachment court, moot and academic naman talaga at tama naman yung aking na-predict nung mga panahon na Mhm. yun, Mhm. Mhm. na kahit sabi ko puwede nilang iakyat at iniakyat nga pero sa dulo nga, it's mooted. Sa Mhm. legal na usapin ang tawag natin diyan yung fait accompli. So Mhm. ibig sabihin Mhm. accomplished act na 'yan, Mhm. finish na. Mhm. Pero yung finish na yung investigasyon. Mhm. Hindi yan na wala yang impact kung guilty ba o inosente ang Vice Presidente. Mhm. Kasi dun lamang yan sa context ng investigasyon. Hindi ba papasok dito, Attorney Jimenez, yung sabi nga natin na bawat branches of government, meaning legislative, executive, and judiciary, are independent from one another? Baka iniisip ng Korte Suprema, hindi, independent, ano to impeachment trial to, sa Senado to, sa House to, Ah, legislative to, wala kaming ano dito, hindi namin dapat pakialaman. Walang ganong yan anggulo. pong yang ganun pong anggulo, it only applies to political questions. Mm, mm, Matatandaan po natin ang Korte Suprema no less nullified the previous, first impeachment complaint mhm, because it did not delve into the wisdom of the House, but it, the issue is more of the procedure and mhm, grave abuse. mhm, Meron mhm, po ang kating-saligang batas na binibigay sa Korte Suprema yung judicial power of review mhm, on matters of grave abuse of discretion and mhm, of matters of interpretation of the Constitution. So, kailangan po para malinaw, no, the determination of whether or not, a complaint for impeachment should be filed mhm, rests with the House of Representatives. Dahil mhm, sa Constitution, sila yung may kapangyarihan na mag-charge. Yan ay hindi pwedeng pakialaman
they reign supreme. Mhm. Now, matters concerning impeachment proceedings, it is the Senate acting as an impeachment court which reigns supreme Mhm. on impeachment proceedings. Dahil again, yan ay ibinigay sa kanila ng saligang batas. Pero in matters concerning interpretations of the Constitution, it is the Supreme Court that reigns supreme. Ayun. So Okay. pagka-interpretasyon na ng saligang batas, Korte Suprema. Alright. Pero kung wisdom ang pinag-uusapan, political question, hindi justiciable, the Supreme Court will likely not touch Mhm. those matters. So kung ma-convict or ma-acquit ang Vice Presidente, yan ay hindi pakikialaman ng Korte Suprema. Yung wisdom Mhm. behind that. Malinaw, malinaw. Now, balikan ko lang itong mga naging kaganapan sa mismong impeachment trial. Alam mo, Tony Jimenez, sinusubaybayan ng mga kababayan natin yung mga nagiging question sa cross-examination, maging sa direct, maging doon sa interpellation, mga interjections ng mga senator judges. At madalas, lumalabas yung question na sa pagitan ng resibo at saka ng acknowledgement receipt. Merong naging katanungan si Senator Judge I think Joel Villanueva doon sa umpisa ng impeachment trial kahapon at tinanong niya si Wamil. Ang tanong niya kay Wamil, kapag bumibili ba ng impormasyon o ng intelligence sa isang sa isang tao, kailangan ba ito ng resibo? I think ang nasabi yata ni Wamil dito, hindi kailangan ng resibo, acknowledgement receipt lang. Ah, anong take niyo dito? Anong reaction niyo dito? Talaga bang hindi kailangan ng resibo, acknowledgement lang kapag information ang bibilin mo? Kasi nga po, ang involved po dito ay confidential and intelligence fund at dito nagbabago 'no. Kung ordinary government expenditures, yung official receipt siyempre kailangan talaga 'yan. Mhm. Pero ito nga po kasi ay confidential and intelligence fund na tama naman yung pino-point out ng depensa na, siyempre nga, intelligence fund nga, hindi naman yung taong kukuhanan mo ng intelligence information, hihingan mo ng OR. Mhm. Hindi naman 'yan isang negosyo. Mhm. Kaya tama naman po yung gano'ng, pagsagot ano. Kaya lang ang magiging issue nga rito, parang nagka-cast ng doubt ang prosecution, Hindi Mhm. ganyan kalaki na Mhm. information, Mhm. papel lang, et Mhm. cetera. Mhm. Which is again, it goes into the political nature of the impeachment. Mhm. Kung Mhm. sa legal na Korte. proseso, Mhm. siyempre hindi pa rin 'yan ano, 'di ba, you have to really show. Mhm. Ngayon in the interest of due process, magandang hintayin po natin how the prosecution will present its evidence kasi ito prosecution pa lang, eh. Alright. Ito pang So, isa let's at see if they can defend it, 'di ba, mhm. gano'n lang simple. Alright. Ito pang isa, sa ano pa 'to, special dispersing officer compared to the head of agency. Mukhang pino-point out din ito ng ilang mga senator judges, lalo na Hmm. ni Senator Judge Amy Marcos, na malaki yung pagkakaiba ng SDO sa head of agency at hindi daw dapat kaagad ipinapataw ang kasalanan sa head of agency, meaning kay Vice President Sara Duterte, dahil marami itong dinadaanan ng mga tao, especially ng SDO. Ah, ano pong reaction niyo dito? Tama po ba itong pananaw na ito ni Senator Amy Ah, Marcos? well, sa dulo, it is what it is, eh. So, kung ang hino-hold liable is either the head of agency and the disbursing officer, klaro naman dapat 'yan. Mhm. Ang issue lang dito, again, babalik tayo dun sa political nature. Pero sige, assuming for the sake of argument na it is the disbursing officer. Now, what about the head of agency? Mhm. Mhm. So, medyo ang magiging ano rito, magandang legal issue rito, sasabihin ng defense, ang charge naman sa Article 1, misuse nga, eh. Mhm. So, hindi naman negligence, ng head of agency. So, puwede nilang gawing katwiran 'yun. Pero sa dulo, any senator judge can always say na, "Hindi, yung misuse by analogy,
pinapabayaan mo rin assuming Mm, na mm. hindi ikaw yung dapat mag-disburse. So again, sa dulo, anything can happen, eh. Yun Mhm. ang tingin ko po, eh. Alright. Puwedeng ma-justify, puwede ring, i-decline yung gano'ng argumento. Attorney Jimenez, siguro matanungan, siguro gusto rin tanungin ito ng ating mga kababayan o naglalaro na sa isipan ng ating mga kababayan, ng ating publiko. May nakikita ba kayong fair play o objectiveness sa mga senator judges? Siyempre obviously wala, 'no? I mean, both parties, I guess, malinaw naman 'yun. In fact, again, kung sa ordinary court proceedings po ito, ako Mhm, bilang isang practitioner, talagang kung obvious na ang senator judge ay bias na, mhm. pwede mo na 'yang ipa-inhibit, eh, dahil pini-prejudge niya na yung kaso mo. Pero again, this is Mhm, sui generis. mhm. It's, on its own, kakaiba ang impeachment. So, that's really the reality of it. Yeah, alright. Kaya nga ang threshold 2/3, eh. Okay. Sobrang taas, eh. Oo. Dahil nga maaari din kasi 'to magamit bilang political weapon, Mhm, hindi. that's true. So, kaya mahigpit Naku. ang saligan sa That's true. Pero sana, Attorney Jimenez, alam I know na medyo limitado oras natin sa panayam namin sa inyo ngayong umaga. Pero I hope we can continue our of course, discussion yes sir, opo. regarding ditong maganda. Anytime po, kahit ano pong usaping batas, Ah, dahil yan po naman ang aking naging advokasya. Nung naging abogado po tayo at nung 2010, 2011 dun po ko po hindi pa uso yung mga TikTok and, okay. yung mga po-post na Oo. mga abogado at, nagbibigay ng kung ano-anong batas na ang dami na ho nila ngayon kaya nakakatuwa. Nung At 2010, sinimulan ko po yun sa aking old page na yan, na-hack. Pero tinutuloy ko pa rin po, on a limited basis. Hindi okay. po ako nagpo-post Hmm. sa TikTok on Kas matters like this, eh. Dahil, kas medyo busy rin po ako at, yun nga nagpapasalamat po ako sa kagaya po ninyo na binibigyan po tayo ng, pagkakataon din na mai-share po yung ating insights Naku, po. kami yung dapat magpasalamat, Attorney, Jimenez. Kinukulit ako, eh, nung aking mga technician dito na mga kalalakihan, eh. Itong si Hero tsaka si JP. Kasi sabi nila, "Sir, kanina pa message na message, domestic male abuse educator. Baka pwede, ano ba yan? Baka pwede makatulong sa amin yan." Sabi, sa Opo, susunod maganda na lang. pag-usapan natin 'no, minsan at, that is yung akin pong libro is a call to action book, eh, dahil, kadalasan ang society po natin ang napoprotektahan lang babae, Mhm, aso at bata 'no. hmm. Yung mga kalalakihan na Oo, nagsa-suffer in deep silence, tila oo. nakakalimutan 'no. Naku, marami tayong pag-uusapan 'to, mukhang mga battered, ibig sabihin minantikilyang mga ano, ama ng tahanan. Anyway, Salamat po sa inyo. Thank you po, thank you. maraming salamat, Attorney Jimenez. Thank you so much. Sa susunod, Attorney, ha, we will Opo, continue maraming this salamat po. discussion. Thank you po. Thank you po. Si Attorney DJ Jimenez, recipient ng 2023 Gawad Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas, Doctor of Civil Law, author ng Domestic Male Abuse Educator. Relax lang kayo, JP at Hero. Papupunta tayo dyan. Mukhang marami kayong matututunan dyan. Cyclist and wellness advocate. At syempre, kilalang kilala bilang the Pinoy street lawyer. Having 28 years of experience being a trial lawyer. Tulad nga na nasabi ko kanina, bakit hindi ito kinuha sa impeachment trial kaysa prosecution o sa defense panel? Biruin niyo yan, 28 years. Yan po ang unang bahagi ng ating programang Global na Tayo. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala.